Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Martes at ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pamagat na A Shepherd Must Have a Rod. Ayan, so atin pong pag-aaralan mga kapatid. Pag nakakita po ba kayo ng isang babae na naka-scrub suit, alam niyo po ba yung scrub suit? Ito po ay kasuotan na ginagamit ng mga nasa medical field. Sila po either ay healthcare aid or mga medical assistant. So yun po yung suot nila, green or blue. Kapag nakakita po kayo ng mga ganon, tapos may dalang stethoscope, you know na sila ay nagtatrabaho sa medical field. Kapag nakakita ka naman ng isang lalaki na puting-puti ang suot, tapos may nakasabit na stethoscope sa leeg, so more or less, pwede mo siyang sabihin na isang nurse o kaya naman ay isang doktor. Pag ang isang tao naman ay kumatok sa bahay mo para i-fix ang isang bagay at may dalang martilyo o lagare o chisel o measuring tape sa kanyang belt na nakasabit, alam mo na ito ay naandoon hindi para i-repair ang laptop mo, kundi i-repair kung ano man yung sira sa bahay mo. Siya ay maaaring karpintero, handyman, o laborer na siyang gagawa ng bagay na sira. At alam nyo na kung sino siya kasi ipinakikita ng dala niyang mga tools kung ano siya. Evident on what he does, o who he is and what he does is evident on what he is carrying as a tool. So sabi po ng Psalms 23 verse 4, ganito: Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ito po ay ang psalm ni David. Ito po ang kanyang awit sa Psalm 23. Alam natin yung Psalm 23, it teaches us who the Lord Jesus is and what He does as a shepherd. Yung pong paglalarawan ni David dyan ng mabuting pastol ay walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang kanyang pastol. And this is in reference to Jesus. At dito po, hindi lang binanggit ni David kung sino ang kanyang pastol, ipinakita rin sa atin kung ano ang tangan ng kanyang pastol. So makikita po natin dito sa Psalm 23 verse 4, the shepherd here is heavily armed. This is the further beautiful application of why we need to fear, why we need not to fear the darkest valley. Sabi po dyan na hindi tayo dapat matakot sa dark valley kasi meron tayong pastol. At hindi lang tayo dapat matakot dahil kasama natin ang pastol, kung hindi dapat pong makita natin na protektado tayo dahil yung ating pastol ay may dalang rod at meron siyang dalang staff. So, two things ang daladala ng isang pastol. At ito po ay ang pamalo, the rod, and the staff. Yun po yung tungkod na meron pong, pangkawit. Ano po? Yun po ang binabanggit sa Psalms 23 verse 4. Nung araw, pag inilarawan mo ang isang pastol, yan ang agad makikita mo. Ang pastol ng tupa noon ay sa mga libro at nakikita natin sa mga pelikula, pag ipinoportray yung nativity o yung birth ng Panginoon, pag inilalarawan yung mga pastol na nasa parang, makikita natin ang kanilang mga mahabang kasuotan, sila ay may dalang tungkod, yung staff, at meron din silang dalang club o yung rod, o sa ibang salin ay scepter. So ito po ang larawan. Ano po? At anong layunin nun? Ang layunin ng mga tools na yan ng shepherd ay para pantaboy at para pang-alig ng mga mapamuksa sa kanyang tupa. Sa panahon ngayon, kung ilalarawan ng isang shepherd, hindi na ganyan. Ang mga shepherd sa panahon ngayon, kung nakikita natin yung mga pastulan sa Netherlands, marami puro, sa ano pa bang mga bansa yung marami pang mga tupa sa Israel, sa Middle East, nakikita natin yung mga pastol ay naka ATV na, yung all-terrain vehicle na.
At yung iba ay, kung may kabayo man, yung iba nagkakabayo, so hindi na lang sila basta naglalakad. At hindi na po club or rod ang daladala ng mga pastol ngayon, kung hindi mga baril na po. No? Kung kayo pa pamilyar din sa mga pastol ng baka o tupa doon po sa Africa, kasi meron pong tribal war na nangyayari sa Africa, na nag-aagawan sila ng mga alaga nilang baka o ng hayop. So, baril ang gamit nila. So, hindi na po yung rod. Pero, kung titingnan po natin, the primary function po kasi ng isang shepherd ay tagapagtanggol at tagapag-alaga ng kanyang tupa. Take note, tagapag-alaga at tagapagtanggol ng kanyang mga tupa. So, the shepherds themselves had one of that peaceful and calm aspect which is generally associated with pastoral life and habits. Kaya pag tinanong mo ngayon, pagdating sa church, paano naman ilalarawan ng church ang isang pastol? Ikaw kapatid, nagsisimba ka, dumadalo ka sa simbahan na inaatinan mo ngayon. At kung ikaw matagal ng Christian, paano mo ilalarawan ang isang shepherd? No, at this time, we are not going to look at Psalm 23 as the shepherd that is in reference to Jesus, kundi you are going to look at the pulpit every Sunday. Look at your pulpit. Yung bagay, yung iba wala ng pulpit no po. Yung pinupuntahan mong simbahan every Sunday. Kapag tinitingnan mo yung pastol na nakatayo roon o yung pastor mo na nakatayo doon, is there any resemblance of Psalm 23 na protective at tagapagtanggol at tagapag-alaga? Wala po tayong question. Ang pangunahing gusto ng mga miyembro sa kanilang pastor, ang pastor nila dapat tagapag-alaga. Dapat ang pastor ay nag-aalaga, sumusubaybay, nagbibigay ng kanilang pangangailangan, nagpo-provide ng kanilang mga gusto. At ito po ang paglalarawan. If you are going to ask members of the church of qualifications that they would like to have on their pastors, ganun po yung sasabihin nila. We would like to have a caring pastor. We would like to have a pastor that will give whatever we want. Gusto namin yung charismatic. Gusto namin yung nagpapatawa. Gusto namin yung hindi boring. Gusto namin yung magaling magsalita at kung ano-ano pa. Pero dito po, sa Psalm 23, if you are going to look, yung shepherd na binabanggit dito is look like more of a warrior. A warrior marching to the battlefield, na handang itaya ang buhay para sa kanyang mga alaga, makikipagbarilan sa mga kalaban na aagaw sa kanyang tupa, makikipagbanggaan kung kailangang banggain ang mga predator, makikipagbabag sa mga kaaway para ipagtanggol ang kanyang mga tupa. Alam niyo po mga kapatid, minsan we are used to gentleness of Psalm 23 that we may never have felt, na hindi lang naman gentleness of the shepherd ang binabanggit doon. Hindi lang yung kaamuan ng pastol ang binabanggit doon. Kung hindi makikita natin sa paglalarawan ng Psalm 23 na ang binabanggit na pastol ay isang mabangis din na pastol, handang lumaban, handang maging matapang, kayang i-brave, hindi lang yung klima, hindi lang yung hirap ng pagiging pastol, kung hindi ang lahat ng sirkumstansya para sa kapakanan ng kanyang tupa. Kaya nga po sinasabi ng Bible, yung mga upahan na pastol, magtatakbuhan yan in the first instance of a danger. Yung mga upahang pastor na nagtatrabaho lang para sa kanilang sikmura, meron naman talaga mga upahang pastor hireling ang tawag doon. Sila yung walang malasakit sa tupa kasi hindi naman kanila yon. Sila yung tumitingin sa tupa bilang hanap buhay lang, na kung magiging daan ang tupa para itaya ang buhay nila, hindi nila gagawin dahil hindi naman kanila yon. It is not worth it.
Pero mga kapatid, ang tupa ay pag-aari ng Diyos at ang pastol ay dapat angkinin na ang kanyang mga tupang ipinagkatiwala sa kanya ay kanyang hindi lang responsibilidad, kundi bahagi ng kanyang buhay. At ang mabuting pastol, ang sabi po ng Biblia, itataya ang kanyang buhay, ibibigay ito para sa kanyang mga tupa. Kaya kung ikaw ay miyembro, kaanib ng isang simbahan, how would you like to see your pastor? Would you like to see him just as a hireling na lagi na lang nakatingin sa sweldo, nakatingin sa kanyang pakinabang, nakatingin doon sa love gift mo, nakatingin doon sa mga bagay na para sa kanyang sariling pag-unlad at pag-asenso? Huwag nating kakalimutan, mahalaga ang role ng mga shepherds, ng mga pastol sa buhay ng mga tupa. No? Jesus Christ is a great picture, and He is the greatest picture of a shepherd. By the way, before we go into that, ito po yung binabanggit kong dalawang tool ng isang pastol. Meron po siyang rod. The rod is relatively short but heavy club-like device. Pwede po yung pambambo, pwede rin yung pambato. Pag ang predator ay paatake na at hindi aabuti ng palo, binabasibas po niya. At pag tumatakbo na, hinahabol pa niya rin ng bato. Pwede po yung ibato. Yun namang staff, longer ito, thinner, with a hook or crooked at one end. Yan po mga kapatid ay gamit naman ng shepherd for the purpose ng pang-alig ng kanyang mga alagang tupa. By the definition itself of those two tools of the shepherd, alam na natin primarily kung ano ang function ng isang pastol. So, Jesus Christ, our shepherd, is no emaciated weakling. Si Jesus ay naparito bagamat nagpakababa, nag-anyong alipin, pero hindi natin nakitaan siya ng pagiging mahina. In fact, punong-puno siya ng tapang, punong-puno siya ng lakas ng loob, sinasagot niya ang mga akusasyon at sinasalubong niya ang mga maling katuruan nung mga panahon na yon ng mga Pariseyo, ng mga Iskriba at mga Saduseyo. At si Jesucristo bilang mabuting pastol ay isang warrior. Our shepherd is a warrior as shepherds had to be. And no one, ang sabi po ng Bible, because he is a warrior and he is very protective of his sheep, John 10:28 says, I give them eternal life and they shall never perish. Ang sabi ni Jesus, no one will snatch them out of my hand. Bilang mabuting pastol, handa ang Panginoon bilang tagapagtanggol ng tupa. Walang sino man ang makakaagaw sa kanyang mga kamay ng mga tupang ito. So the muscles of his arm are flexed to defend his flock. He doesn't carry a club for nothing. The description, the shepherd is carrying a club or a rod and a staff. That is the purpose. He is obviously enough for whatever the valley throws at us. Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. The mere presence of God is enough. Pero binigyan pa ho ng paglalarawan ni David na yung presence ng Lord, bagamat ating maaasahan, ay magbibigay pa sa atin ng higit na kumpiyansa dahil ang ating shepherd na ito hindi nandun unarmed. Nandun po siya well-armed. Meron siyang rod at meron siyang staff. So, atin po itong tingnan. Sa panahon natin, mga kapatid, ito ang una kong tanong. Ang mga pastol ba sa panahon ngayon, sa inyong mga simbahan, nakatayo sa inyong mga pulpito, ano ang tangan? Meron ba siyang rod? Meron ba siyang staff? O puro pitaka na lang? Wallet na lang?
bayong na lang ang dala ng mga pastol ng simbahan sa panahon ngayon. Pag-isipan po natin ito. Alam niyo po mga kapatid, the purpose of the rod is a weapon. Let us consider the sufficiency of the Lord Jesus displayed in His rod and see how it comforts His sheep. Ang sabi po, the shepherd is heavily armed. And this is why we need not to fear the darkest of valleys. We do not fear the valley. We do not fear the circumstances of life. We do not fear whatever come our ways because we have a shepherd. And not only that, we are not afraid of anything because our shepherd is armed. Handa po niya tayong ipagtanggol. And a rod is a weapon, and it isn't the same thing as a walking stick. Our shepherd is not just carrying a walking stick, but a rod, a weapon, ready for battle, ready for whatever circumstances, ready for whatever predator that comes the way of the sheep. Kaya dapat equip ang pastor. Nagbabantay ang mga pastor. Tinitingnan kung sino ang pwedeng makapinsala sa mga tupa. Tinitingnan kung anong mga palaso ang pwedeng dumating na kukunin, aatakihin ang kanyang mga tupa. Sa panahon ngayon mga kapatid, nagsasalimbayan ang mga katuruan. Hindi na po natin kailangang i-elaborate pa. Napakadaming kamali ang turo. Napakaraming mga predator sa pananampalataya. Napakaraming mga bulaang guro na ang sabi po ng Bible ay mga lobo na nag-aanyong tupa. Ito po yung pinakadelikadong kaaway ng pastol. Ang pinakadelikadong kaaway ng pastor ay yun mismong nakapasok na sakawan na akala mo tupa sa itsura. Kung magsalitay parang tupa, may balahibong parang tupa, pero ang mga ugali, ang layunin, ang kanilang purpose, ay magwasak ng mga buhay ng tupa. Ngayon, anong gagawin ng pastol? Anong ginagawa ng pastol? Na-identify ba ng pastol ang mga bagay na ito? Nabibigyan ba ng pastol ng warning ang kanyang mga tupa? Nabibigyan ba ng tamang pag-aalaga talaga ang kanilang mga tupa para i-expose ang mga predator na ito? Para hubaran at tanggalan ng kasuutan ang mga mapanlinlang na mga lobo sa harapan ng mga tupa? Madalang na po yung ganon. Ang mga pastol ngayon walang pakialam. Hanggat binibigyan sila ng gatas ng kanilang tupa, hanggat binibigyan sila ng anak ng kanilang tupa, hanggat binibigyan sila ng wall, ng kasuotan, ng tupa, at hanggat nakikinabang sila sa tupa, wala silang pakialam kung napapahamak ang kanilang mga tupa. And this is a very, very sad reality. Pastol, gamitin nyo ang mga pulpito pantaboy ng mga lobo. Gamitin ninyo ang pulpito sa pagtuturo sa mga tupa. I-equip ninyo ang mga tupa para makilala nila ang mga lobo at maiwasan nila ito. We know that the sheep doesn't have the capacity to retaliate. Pero dapat meron silang tagapagtanggol. At ang tagapagtanggol nila ay ang kanilang pastol. Nakakalungkot, daming tupa napapahamak dahil walang alam. Ang daming tupa napapahamak dahil naiengganyo sa mga bagong katuruan na bago sa kanilang pandinig dahil yung kanilang pastol ay hindi nakapagturo, hindi nakapagbigay ng aral, wala silang mapanghawakang malinaw na doktrina at saligan, kaya pag nakarinig ng bago, tangay ng mga lobo na nag-aanyong tupa. Nakakalungkot mga kapatid. Noong isang araw nakakita ako sa post
ng pagtatanggol pang maigi kay Edlapis sa kabila nung alam nilang sa bibig na mismo ni Edlapis nanggaling yung turo na si Yahweh at saka si El Elyon ay magkaibang Diyos. Heretic na po yun heretical teaching yun, and yet ganun pa rin ipagtanggol si Edlapis. Kung ako po yun at ako ang tupa, narinig ko ganun pala yung nasa gitna ng aming pananambahan, na ganun pala yung aking pastor, wala man akong kapangyarihan, wala man akong kakayahang makipag-retaliate bilang tupa, tatakas ako doon. Dahil alam ko, magiging pagkain lang ako ng pastol na yon at magiging pakinabang niya lang ako dahil yun lang ang habol niya sa akin. Mga alagad ni Kibuloy, mga iglesia ni Manalo, at yung mga nasa kulto. Pero anong ginagawa ng mga pastol na nasa tama? Yung mga pastol na dapat ay nagmamalasakit sa kanyang tupa. Naaaralan nyo ba ang inyong mga tupa? Meron ba kayong rad na pambambo, pagsalubong, kontra sa mga turo na naglipana ngayon at i-educate ang inyong mga tupa? Nakakalungkot. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, the rod is the shepherd's primary offensive weapon for protecting the flock from enemies. Be they wild animals or be they human thieves. Malungkot ang mga pastol ngayon. Ang mga pastor sa pulpito, walang rod. All they have are pocket full of money and a desire to have more. Masakit kasi pastor din ako. Pero tandaan po ninyo, hindi lahat ng nagsasabing sila'y pastor ay totoong pastor. The instrument itself is about 2.5 feet long. Yun po ang rod. Na ito po ay mabigat. Pwede po itong piece of iron, no, na nilagyan, in-embed para bumigat. Pero ito po ay formidable weapon. And this is why the text in Psalms 2:9, ano po ang sabi? Psalms 2:9, you will break them with a rod of iron, you will dash them to pieces like pottery. So, yung Psalm 2:9 speak of the Lord's anointed one smithing nations with a rod of iron. The reference is likely to a wooden item but with iron embedded into it to ensure yung maximum effectiveness in the hand of a shepherd. Si David mismo sa kanyang account of his shepherding must surely be referring to an item like a rod. Doon po sa 1 Samuel 17, nung nakikipag-usap na si David kay Samuel, ganito po inilarawan ni David yung kanyang pagiging pastol. Sabi po ni David, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, ang sabi niya sa verse 35, I went after it. So imagine niyo kung may leon, may bear, at ikaw ay walang bit-bit, mahahabol mo ba yung mga bear at saka yung mga lion? That is foolishness. Foolishness to run after lion and a bear with bare hands. Tama? So magkakaroon ka lang ng lakas na habulin ng leon at habulin ng mga bear na yan kung may tangan-tangan kang pambambo. At dito ang sabi ni David sa verse 35, I went after it, struck it. So meron siyang pampalo. And rescued the sheep from the mouth. Kumbaga kagat-kagat na kasi gano'n naman ang predator. Walang kamalay-malay ang tupa, tangay-tangay na siya, wala pa siyang kamalay-malay. Ganyan po ang maraming mga tupa sa panahon ngayon. Wala silang kamalay-malay, tuwan-tuwa sila sa pinagagagawa ni Edlapis, linggo-linggo nandun sila, mahal na nila si Edlapis kahit kagat-kagat na sila sa leeg. Pero ang mabuting pastol,
babambuhin, hahabulin, pupukpukin ang mga mapamuksang pastol na ito. I-expose, ipapakita sa mga tupa kung sino sila upang magkaroon ng pagkakataon ang mga tupa na makalaya sa pagkagapos sa mga mapamuksang predator na ito. Mga minamahal na mga kapatid, importante kilala nyo kung sino ang tunay nyong pastol. Yung pastol na nasa pulpito, ang pangunahing purpose niyan, proteksyonan ka. Hindi ka laging ipaghele ng ipaghele o hayaan kang maging komportable. Kailangan kang saktan minsan ng tupa na yan kung ikaw ay paligaw na ng landas. Malaki ang role ng shepherd sa buhay ng tupa. Kaya mga kapatid, importante na makakita tayo ng pastol na may hawak na rad, na may hawak na pambambo para sa protection mo. Do you feel secure? Are you secured right now sa simbahan na dinadaluhan mo? Dahil alam mo yung mga turo, natututunan mo ang turo, alam mo kung ano tinuturo ng Biblia, at nakakaiwas ka sa mga mali at predatory element ng buhay Kristiyano. So ano yung rod? Ang rod ay safety device. Yung safety device ay binabanggit po, he draws attention to, let us draw our attention on Leviticus 27:32. Sabi po dyan, every tithe of the herd and flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy. Dito po sa Leviticus, I'm not going to look at the context of Leviticus 27. Pero gusto ko lang makita rito how the shepherd acted and how the shepherd, protect the sheep. Dito po sa Leviticus 27, binabanggit po rito na yung pastol ay pinapadaan sa ilalim ng kanyang rod ang kanyang mga tupa. Ano pong ibig sabihin nito? The idea here, ayan, ganyan. Ayun po yung rod, pwedeng ganyan. Ano po? So the idea is that the sheep re-enter the fold each day. Paglabas at pagpasok. At bawat isang tupa na papasok sa kanyang kural habang ang shepherd's staff ay nakataas, this is the way of the shepherd on counting the sheep. Ano po? So dito po, makikita natin the shepherd held up across the entrance his rod, and the sheep are counted in as they pass beneath. So this is the shepherd's way of personally checking his sheep that they are all present and accounted for. Sa panahon natin ngayon, clicker na lang counter. Kami sa church, linggo-linggo, counted kayo pag kayo nagsimba. Linggo-linggo, binibilang namin ang mga dumadalo. Hindi lang binibilang, meron kaming attendance sheet. Kung gusto nyong malaman, ikay tupa ng aming pong simbahan, kung gusto mong malaman ilang beses kang nagsimba sa buong taon, 52 Sundays yun, pwede naming ibigay sa inyo. But that is only for our personal consumption. Para namomonitor po namin ano yung buwan na pinakamaraming dalo, ano yung buwan na ang mga tao'y tamad magsimba, ano yung buwan na kung saan, So those are for statistic purposes. And we use those numbers for planning purposes. Mahalaga yon. Kung hindi nyo po ginagawa yan bilang pastor, gawin nyo po ngayon. Ano po? Mahalaga na nakikita nyo, ilang beses ba nagsimba tong kapatid na ito? Ilang beses ba tong dumalo sa simbahan? So mahalaga yon. Kaya kung ikay member ng isang church, tapos 2 beses isang taong ka lang nagsisimba, anong klaseng tupa ka? Mga kapatid, minsan nakakalungkot lang tanggalin sa listahan, pero marami po naman nakalista pero hindi naman nasimba. Kasi po marami pong mga tao, mga tupa na sa kanilang paniniwala'y tupa sila,
Pero masahol pa sa kambing ang mga ugali. Di naman nagsisimba. Nakuha niyo po? Kaya alam namin yon. No po? Alam namin yon. Bilang mabuting pastol at matinong pastol, alam mo kung sino ang tupa mo at alam mo kung sino yung nagtutupa-tupahan lang. Amen? At maganda po mga kapatid, na po kami ngayon, hindi lang wala kaming clicker, kundi meron po kaming taga-bilang. Ayan, shout out kay Agnes de Lima. Si kapatid na Agnes de Lima, asawa po siya ng aming Pangulo ng Kalalakihan sa Winnipeg, Unida, si kapatid na Don de Lima, na pamangkin po naman ni Laila. Hindi po Laila de Lima, ni Laila Lontok. Ayan. So, napagkakatuwaan lang po. So, ano pong ginagawa nitong si Agnes? Si Agnes, hindi siya po pwedeng a-absent lagi. Bakit? Kasi siya ang taga-bilang. Hindi na po magagawa ng pastol yan na isa-isahin na tingnan kung sino. Pero bilang mabuting pastol, ako po alam ko kung saan nakaupo si ganito. Alam ko kung kaninong upuan yon. Kasi lahat naman tayo may mga paboritong upuan talaga sa simbahan. Yung pong aming simbahan dito sa Winnipeg, di naman kalakihan. Mga 150 lang po ang capacity nun. So pag nandun na po yung mga miyembro, alam ko kung sino absent. Alam ko rin kung sino yung natutulog. No? Walang maikakaila sa mabuting pastol. Sa nagbabantay sa kanyang mga tupa. Alam ko kung sino yung nakikinig at hindi. Alam ko yung nasa pananambahan pero may earphone. Alam ko yun. Pero nandyan yung mga yan eh. Ang responsibilidad ko, turuan sila. Ang responsibilidad ko, sabihin ang mensahe. And let the Holy Spirit speak to them. Hindi ako ang Holy Spirit na magbibigay ng conviction. Hindi rin naman ako ang gigising sa kanila. Si Apostol Pablo nga, ano po, ganun na kahusay magsalita. Sina Pedro, minsan, tinutulugan pa rin sila. Ako pa kaya? So, wala akong magagawa doon. So, hindi ko po pwedeng angkinin na sa pamamagitan ng aking pagsasalita ay magiging attentive lahat. No, may mga kabataan doon na kaya nandun lang sa simbahan dahil sa mga magulang. Kita mo naman na pagpasok pa lang sa simbahan, mga sambako lang mukha nun. Kasi napilitan lang talaga dahil akay ng kanilang mga magulang. Alam natin yon. At pag nandun naman sa simbahan, nakaupo lang doon, nagse-cellphone habang nagse-sermon yung pastor. Naiintindihan natin yon. Hindi lahat ng nasa church, and I'm talking about a local church, a congregation, hindi lahat ay tupa. Marami po dyan, hindi pa ipinapanganak sa kaharian ng Diyos. Pero nandyan po yan. Dahil may association yan dyan, may magulang yan dyan, may mga kapatid yan dyan, kaya sila naandoon. So, yun pong rad, pambilang yan. Pambilang yan ng pastol kung ilan na ang kanyang tupa para siguraduhin na ang lahat ay well accounted. Amen? So, the idea, yan nga po, ay ang pagbilang ng pastol. And this is a beautiful picture. A picture for the implement of warfare is now turned to a different use. The protection kanina na ginagamit ng shepherd sa pamamagitan ng kanyang rod ay nag-transfer from being a warfare of protection, a warfare, now it becomes a protection. The protection here lies not in an instrument of aggression, but in a symbol of loving possession. The rod in the shepherd's hand perform both these roles so what's the comfort of us in the valley may be evident. So sa pamamagitan ng rod na ito, na kung saan ginagamit pantaboy ng mga predator, ay ang rod din na ito na ginagamit sa pagbilang, sa pag-aalaga, sa pagtiyak na ang tupa at the end of the day ay ligtas. Kung meron mang may sugat, dahil nalingat yung shepherd, nakagat ng isang predator, ang gagawin ng pastol, lilinisin ang sugat, gagamutin ito, at pagpapahingahin
sa kanyang bahay tupa. Hindi po ba? So, ito po, the rod in the shepherd's hands perform two roles and two things. Sa pamamagitan ng rod, nagtataboy ng aggression, at sa pamamagitan ng rod, it shows symbol of loving possession. So the rod helps us to know that having the Lord with us is not merely a feeling. Ano po? Minsan po kasi, kailangan ma-feel natin ang presence ni Lord. Feel ko yung presence ni Lord by this, by that. No, feelings. Meron po isang lesbian na na-feel daw niya ang presence ng Lord the very first time na nakipag-lips to lips siya sa kanyang babaeng kasintahan. Parehong babae. I don't know if I have a video of that, but later ipapakita ko po sa inyo yun sa mga susunod na araw. Yung feelings nila. At ang feeling nila, kapag ginagawa nila yon, mas ramdam nila yung presence ng Lord. Mga kapatid, nakakapangilabot na mga testimony. Tandaan po ninyo, it doesn't signify mere presence, but also action. And this presence expresses itself by aggressive action to kill the enemy, to defeat the enemy, and to protect the one to whom Yahweh is committed. Amen? With the rod of the shepherd, the sheep are one, numbered, led, protected, and comforted. So defeating enemies and protecting sheep both are present in the shepherding work of the Lord Jesus Christ to us and for us. Ano sabi ng Panginoon? John 10:27-28, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Sabi ng 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ang ganda, no po? Ang sabi ng Panginoon, yung aking mga tupa nakikinig eh. Kaya pag hindi nakikinig, walang interes, baka hindi tupa yan. Dahil ang totoo naman mga kapatid, bago tayo makinig, bago tayo manampalataya, bago natin mahalin ang Panginoon, kailangan tayong ma-regenerate, kailangan tayong ma-born again. Kaya tinanong si John MacArthur, paano ko pa malalaman born again ako? Ang sagot ni John MacArthur, una, kailangan kang magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. You need to have that love for Jesus. That is the proof of being born again. The proof of being born again, mamahalin mo si Jesus. Makikinig ka sa Kanya bilang pastol. Mag-aaral ka sa Kanya, you will learn from Him. You will sit and listen. And you will follow. Ang sabi po ni Jesus kasi, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Kaya ang palatandaan ng totoong born again, mga kapatid, you will follow the commandment, you will follow the teaching, you will hear the voice of Christ. Amen? So such language implies, of course, that some will attempt to snatch the sheep. And there are forces out there who seek to do harm sa mga tupa. And yet, we are encased in the shepherd's strong hand, which in turn grasped in the Father's strong hand. So, ang pastol at mabuting pastol, ang Panginoong Hesukristo, ligtas ang kanyang mga tupa. So, ang sabi po, itong readiness na ito at willingness ng Panginoon to protect the sheep follows from the fact that Jesus knows exactly who belongs to Him. He calls His own sheep by name, and He leads them one by one. And when He has brought out all of His own, He goes before them, and the sheep follows them, or follows Him, for they know His voice. Amen? So, ang mundong ito ay iba't ibang sirkumstansya. May mga pagkakataong ibabagsak tayo, paparanasin tayo ng mabibigat na karanasan. Pero mga kapatid, ang paniniwala na meron tayong mabuting pastol
na may hawak na pambambo at may hawak na rod, not only to drive the enemy but to protect us, ay comforting. Ito po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob to walk in the dark valleys of life. So my prayer is, let the rod in Jesus' hands put strength in your failing heart. And remember, God is leading you through the valley, and on the other side is the house of the Lord, where we will dwell forever. Tayo po hanggat nandito sa mundo ay nasa pastulan. Tayo po ay ginagabayan ng mabuting pastol. Pero darating yung panahon, uuwi tayo sa ating permanenteng kural. At ang makapapasok lang doon ay bilang na, at iyon ang mga tupang pinangalanan na, iyon ang mga tupang nakaririnig ng tinig ng kanyang pastol, at iyon yung mga tupang will be safe now and forever. Bakit ang mga pastor sa panahon ngayon ay tila walang dalang rod? Bakit ang mga pastor ngayon ay mga walang tapang? Bakit ang mga pastor ngayon ay puro na lang depensa? Now, sagutin po natin ito, why does the shepherd lack power today? Bakit ang mga pastor ngayon parang walang kapangyarihan? Hirap na hirap magsipagturo. Para bang ang salita ng Diyos para sa kanila ay ubod ang hirap ipaliwanag at ipaunawa. Samantalang ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo'y pinagkatiwalaan ng wisdom ng Diyos. Paalala to ni Pablo kay Timoteo na magturo in season and out of season. Na sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo rin naman o ituro mo rin naman sa mga lalaking may kakayahang magturo sa iba. So the role of a shepherd is to teach, to always guard the sheep from enemy, but let them know who's the enemy. Now, ang tanong, why does the shepherd now lack power? Some would point to our worldliness, the compromises we have made with the culture around us. Totoo yan. Ang mga pastor ngayon nakipagkompromiso. Ayaw nilang makakasakit kasi baka mabawasan ng sweldo. Ayaw nilang makaka-offend, baka hindi na magbigay ng love gift. Ayaw nilang masasaktan ng tupa, baka magdamdam, lilipat lang sa iba kasi mas maraming malilipatan ngayon. May mga malalaking ministry na andaling lipatan ng mga tupa. Kaya ang mga pastor ngayon, gagawin na lang ang lahat ng paraan para makipagkompromiso at aliwin din ang kanilang mga tupa. Ang tanong, ikaw na nasa mainline denomination, na hindi naman dating ganyan ang sistema at pamamaraan mo, na pinipilit mong gayahin ngayon. Now, meron po akong alam na simbahan, yung pastor walang ginawa kundi panoorin si Peter Tanchi at yung mga pastor ng CCF, pinipilit gayahin yung CCF. Kaya yung simbahan na hindi naman talaga nakadisenyo sa ganon, hindi naman ganon ang kultura, namamangha ngayon. Hindi na yata kami, ba't ganito na kami ngayon? CCF na rin ba kami? Giniba yung mga pulpitong kagaganda, pinalitan ng cocktail table. Dahil nakikigaya. So nakipag-compromise ang mga pastor. Dahil ganito yung umuunlad, ganito yung umaasenso, pati ang mensahe binabago, ang mga mensahe ngayon at ang mga sermon ng mga pastor, hindi pantaboy ng mga predator, kung hindi pampapatulog sa mga tupa. Pangungunsinti sa mga tupa. Pagbibigay ng mga false hope sa mga tupa. Pag-aaliw sa mga tupa. Those are the message of today. Some would suggest a lack of faith or an unwillingness to sacrifice.
Sabi ng Bible, yung pastol, ibibigay ang kanyang buhay para sa tupa. Pastor, ano ang sakripisyong nagawa mo na? Pag nagkukwento ang mga pastor, parang sakripisyo na yung naglalakad. Sakripisyo na yung walang kotse. Sakripisyo na yung nagko-commute. Nakakita nga ako ng isang mag-asawa na nasa ministeryo. Wala nang ipinopost sa Facebook kundi yung kanilang pagmumotor na parang ini-insinuate hanggang kailan sila magmumotor, kailan sila makakatikim ng 4 gulong. Panay ang parinig. Hindi sila nahihiya ng ganon. Na para bang ang ministeryo wala nang sakripisyo. Dahil nakita nila yung mga miyembro ni Oriel Balano sa G12, pinangangakuan na yayaman, aasenso, ganon din. Kaya gusto nila gayahin yon. Samantalang yung mga naunang pastol, namuhay sila sa matinding pananampalataya. Noong araw, doon sa simbahang kinalakihan ko, ang mga pastor wala talagang sweldo. Doon sa maliit na mission church sa simbahan na aking kinalakihan, naalala ko yung pastor namin. Pagkatapos ng tanghalian, di makauwi-uwi. Tapos nung magpapaalam na, binanggit sa nanay ko, Nanay Denang, mawalang galang na po sa inyo. Hindi po ako makakauwi, wala akong pamasahe. Ewan ko naman bakit naman yung mga treasurer? Alam nyo naman yung mga pastor na yan, nabubuhay lang talaga minsan sa mga kaloob na simbahan, kinakalimutan nyo pa. Kaya nung mga panahon na yan, sabi ko, hindi ako kailanman pwede magpastor. At ang tatay ko, sinabi, hindi kailanman pwedeng magpastor tong anak mo. Kawawa ang buhay ng pastor. Pero in spite of those sacrifices, in spite of those things, hardship and difficulties, nagpatuloy ang mga pastor na yan. Mga kapatid, meron po akong kilalang pastor, pangalanan natin siyang si Pastor Diloy. Yung pong pastor na yon, hindi ko po nakitang umasenso. No, yung mga alam yang Salawag, yung Dasmariñas, simula po sa Salitran hanggang sa dulo ng Salawag, wala pong sasakyan doon. Si Pastor Diloy nakadistino doon. Nilalakad po iyon ng mabuting pastor. Sa katapatan po sa paglilingkod, marami po doon inabutan sa panahon ni Pastor Diloy at nagamit ang pastor na ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi po siya umasenso. Wala pong yumamang anak si Pastor Diloy. Pero alam ko po, naglingkod siya ng may katapatan sa Panginoon. With a willingness to sacrifice. Sa panahon ngayon, wala nang ganon. Wala nang magustong magsakripisyo. Gusto, naghihintay na lang. Meron nga akong kilalang pastor, ang tanong agad magkano bigayan dyan? Magkano sweldo dyan? At nakakalungkot, paglipatan ng destino, titingnan na, magkano ba bigayan dito? Akin to, dito ako. Yung mga nasa posisyon, dyan ako. Ako district superintendent dyan. Pastor ako ng ganitong simbahan. Ganon kakakapal ang mga muka. Alam ko to, kasi nakarating ako doon. At doon ko po nasaksihan paano pag-away-awayan ng mga iginagalang ninyong pastor, obispo, ang mga simbahan dahil sa pakinabang ng salapi. Meron akong kilala, obispo na, district superintendent pa, nagtuturo pa sa paaralan, no? May destino pa, tapos may sideline pa. Ang kapal. Ngayon, yan ang mga pastol ngayon, kaya walang kapangyarihan ang pulpito. Walang mga integridad, walang mga spiritual and moral backbone,
Kung pinakikinggan man ng mga tao, bistado na sila. Alam na ng kapwa nila pastol na sila ay upahan. At ang mga pastol na ito, kapag nagmi-meeting-meeting at nag-uusap-usapan, nagpaplastikan na lang sila sa isa't isa. Dahil bistado naman nila ang isa't isa. Dahil sila rin naman ang nag-aagawan ng mga posisyon. Tama o mali? Malungkot pero ito ang totoo. Kaya maraming mga pulpito walang kapangyarihan. Magsesermon lang isang beses isang linggo, mukhang hirap na hirap pa. Ipapangalandakan pa sa mga miyembro, mga kapatid, hirap na hirap ako sa paggawa ng mensahe. Wednesday pa lang ginagawa ko na ito. Tapos, Sabado ng gabi, nun ko palang matatapos. Paniwalain nyo ang lelong ninyo. Malungkot, pero ganyan ang maraming mga pastor. Ini-insinuate nila sa mga tupa gaano kahirap ang buhay nila. Para sila'y unawain, sa halip na sila ang umunawa. Para sila'y intindihin, sa halip na sila ang umintindi. Para sila'y pagpalain, sa halip na sila ang magpala. Kaya walang power. But I think the pastor, personally, I think the pastor lacks power because it has focus on the wrong things. Walang power ang pastor, pangunahin dahil nakafocus ang pastor sa maling bagay. Pastor, kung ikay nakikinig sa akin at tinawag kang pastol, magpakapastor ka. Mag-focus ka sa pagpapastor. Hindi ka negosyante, tigilan mo yan. Mag-focus ka sa pagpapastor. Ngayon, kung hindi talaga kaya ng pagpapastor na mabuhay ang pamilya, magtrabaho. Hindi pinagbabawal yan. Si Apostol Pablo ay tent maker. Patuloy siyang naging instrumento ng Diyos while doing the job. Hindi niya po ine-encourage na iwanan ng pastol ang kanyang unang trabaho. Pero darating naman yung panahon, na ang Diyos na rin, ang ministeryo na rin, ang pangangailangan na rin ng iyong presensya, ang mag-aalis sa iyo sa dati mong ginagawa. At i-focus mo ang paningin mo sa gawain ng Panginoon. Many pastor lacks power because instead of looking to Jesus and building relationship with Him, they have focused on what they think are supposed to be doing for Him. At ito pang malungkot, katulad ng mga Pariseyo at ng mga eskriba, mga leader ng relihiyon, kaya sila nawalan ng kapangyarihan kasi they serve the ministry and not the Lord. Tandaan po ninyo, minsan masyado tayong overwhelmed on doing the ministry. Meron naman akong kilala, ubod ng sipag. Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, may Bible study. Napakasipag. Pero iniwan naman ang asawa dahil wala ng panahon kay misis. Napariwara ang mga anak dahil walang panahon sa kanilang mga anak. Ano pong gusto kong sabihin dito? Kailangan, pastor, mag-focus ka. Mag-focus ka sa malalaking larawan at ituon mo ang iyong panahon doon. Balansihin mo buhay mo. Tingnan mo kung balance ka spiritually, emotionally, physically, ano pa ba yung iba? Socially, lahat ng klase. Dapat balansi ka. Amen? So, eto po mga kapatid, ang ilang paalala kung bakit ang pastol ay kailangan may pambambo. Bakit ang pastol ay dapat merong rod. I hope pinagpala po kayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.